Ginhawa loan application. Kare-release lang ngayong April 1, 2026. Maginhawa nga kayang utangan at makakatulong sa atin ng mga kapos sa budget? Saktong-sakto dahil itong video nga ay requested nung nag-comment sa may previous upload ko na pa-review daw nitong Ginhawa loan application. Pero hindi ito yung about sa GSIS Balik Ginhawa program na loan moratorium ha. So hindi ito yon. Ito ay loan application na na-download ko nga sa Play Store. At kung ako sa inyo, pag nakita nyo yung mga ads nila online, nako, wag na wag muna kayo mag-i-install or magda-download lalo na bago pa lang to. Make sure na talagang alam nyo 100% kung ano'y pinapasukan yung utangan bago kayo maglagay ng mga personal information nyo. Kaya ayan na, silipin natin tong loan application na to at mamaya kayo mag-decide kung uutang ba kayo or skip nyo na lang. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next upload ko. So ayun na nga, going back, na-download ko na nga pala to and currently may 10,000 plus downloads pa lang. At may 4.2 na ratings, may 75 na reviews, ang konti pa lang. And after ko nga mag-login, eto na yung pinaka-homepage na bumungad sa akin. Up to 100,000 pesos ang pinaka-maximum na pinapautang nila at may annual interest rate. Bago to ha, annual na yung nakalagay. Hindi siya daily interest, hindi rin monthly interest. So, ang pinaka-annual interest rate ay 3% to 12%. At ang loan period ay pwede daw bayaran ng 91 days up to 365. So, i-withdraw ko na nga to and dito na tayo sa may account and contact information. So, dito inuna nila yung kung saan i-disburse yung ating elo-loans. Pagka e-wallet yung pinili ko, yes, mayroong pamimilian din na GrabPay, PayMaya, StarPay, GCash, at Peso. So, madami-dami. And next na nga is, contact information, tatlo yung hinahanap nila and yung pangatlo, optional na lang. So, dito, kahit na dalawa lang yung contact reference na ilagay mo, pwede tayong mag-next na agad. So, ako kukumpletuhin ko na to na tatlo and sa ID card na agad-agad. Feeling ko matatapos na tayo kasi pangalawa na agad. After nito, last na agad yung sasagutan natin. Ang bilis naman. So, sa may mga ID is pwede ang National ID, UMID, or UMID, passport, driver's license, Social Security System card or yung SSS, TIN or TIN card, voter's ID, health card, postal ID, and yun lang. At may pa-selfie din. So, last na. Okay, eto, makakapag-decide na kayo agad-agad kung i-go nyo ba to after this. So, personal information, lagay lang yung last name, first name, gender, birthday, ID card number. Ayan, education, about sa may trabaho natin, industry, profession, work time, saka reason for loan. So ngayon na lang ako nakakita ng ganito na para saan magagamitan yung ELO loan. And magkano yung sinasahod natin, marital status, single or married ka ba, at kung saan tayo nakatira. So dito pala pwede ang self-employed, government employee, office worker, business owner, manager, contract employee, housewife, pwede ang unemployed, pensioner, or retired, saka student. Well, kung ako sa inyo, student pa lang kayo, wag na wag muna kayong loan sa mga ganitong loan application dahil kabata nyo sasakit yung ulo nyo dito sa mga ganitong ola. Lalo na kung hindi naman kayo sure kung legit. And sa may reason for loan naman, mamimili lang kayo dito, pero yung pinili ko nga is personal use. So yun na agad, submitted successfully. So you can borrow now and back to homepage. Napakabilis lang ng process, pero wag na muna kayo mag-i-install at magda-download dyan dahil sa konti lang yung sinagutan natin. Amount is under evaluation. So, ayan na. Under evaluation na tayo and kailangan nating mag-intay ng 1 minuto. So, habang naghihintay nga tayo is meron ako dito nakita na iba't ibang mga pwedeng pagloanan. So, marami to. Merong maximum ay 100 to 200,000 pesos. Pero ito, mga nakalock pa naman. Hindi pa siya pwedeng ma-withdraw. Siguro pagka mga second, third, fourth, pag repeat borrowers na tayo, pwede na nila itong ipautang. Pero syempre, check muna natin kung kautang-utang ba muna itong nauna. So, wala naman ako iba pang nakita dito. And share ko nga pala sa inyo ito dahil lagi akong lobat, guys. Ayan, lagi ko din tong gamit, yung Ugreen Power Bank. Samsung Galaxy A17 Machi with this Ugreen Power Bank.
Kaso nga lang after ilang minutes, grabe bakit gano'n yung mga OLA ngayon, ang hirap nilang mag-approve. Kayo, danas nyo din ba? Na-experience nyo din ba ngayon yung mga ina-applyan nyo puro reject? Dahil ako, pre-approval denied. OMG, na-reject na naman ako. Ilang beses ko nang nare-reject. So sabi dito, the current merchant credit limit is insufficient. At pwede daw ako mag-apply ulit sa May 7. Ang tagal pa, OMG. Pero hindi dito nagtatapos yung pagre-review natin. Kailangan malaman natin kung magkano ba talaga yung matatanggap. Buo ba? At kung talaga bang 3 months up to 1 year yung pagbabayad. So dito nga, naghanap-hanap ako dito ng pwede kong makita. At isa pa pala sa privacy policy, guys, chinek ko kung nandito ba yung kanilang SEC registration, kung nakaregistered ba sila sa SEC. Meron ako dito nakita na Divergent Technologies, pero nung sinearch ko nga sa SEC, walang lumalabas at naghanap pa ako dito ng iba pa. So wala na akong iba pa ditong nakita, which is isang red flag na dapat 'di ba andito na agad-agad yung kanilang SEC registration para makita natin na reliable talaga silang utangan. So ayun, wala ako ditong nakita, pero pwede tayong mag-close ng account. So dito na nga tayo sa ratings and reviews at may nakita nga ako dito ng mga nagsasabing 5 stars ay fast approval daw itong ginhawa. And very satisfied daw sila. Pero syempre, hindi tayo magpapalin lang dyan dahil dito tayo dapat pumunta sa 1-star rating. At ito na nga yung nakita ko na dapat alam nyo din. So sabi is, they get your information and automatically rejected. The same. The feeling is mutual. Pares tayo. Reject talaga. At eto na nga, ayan na. Nag-auto-disburse kahit hindi ko pa nakikita yung details. Kaya ayun, kagulat-gulat, 3,000 pesos ang na-receive ko. Pero ang ibabalik ko ay 5,100 for 6 days. Hindi ginhawa ang dinulot nito. I called them sa number nila, I message in Gmail, no response pa. So, ibabalik ko itong i-disburse nyo. May possibility na mangyari din sa inyo to. Kaya dapat talaga binubusisin nyo muna yung mga loan application. Nag-search nga din ako online kung meron bang mga nagrarant online about dito sa may loan application na to at may nakita nga akong isa. So, sabi niya is, paano kaya ito? Hindi ko naman kinonfirm yung loan ko sa ginhawa. Nag-disburse na lang bigla. Ang laki ng bawas, kalahati. So, meron na namang nag-comment na anonymous at sabi niya dito is, sa ginhawa loan, pwede kang magpa-agreement sa kanila na i-return mo daw yung loan or yung na-receive mo na amount. Yun lang daw yung babayaran mo. After nun, pwede na daw ipa-close account. Ganyan yung ginawa ko sa akin. Itong email nila, i-reach out nyo agad. Mabilis lang sila mag-reply. So, ito nga, chinek ko yung kanilang corporate name. Chinek ko dito sa may SEC, pero walang lumabas. And last, chinek ko din yung kanilang SEC company registration. Wala ding lumabas. So, dito, medyo red flag din. Red flag na talaga kasi wala ako nakita na company name nga din nila doon sa may pinaka-application nila na madadownload sa may Play Store. So kayo kung na-try nyo na yan, ano yung masasabi nyo sa loan application na to, comment down below. So ako naman, feedback ko dapat is, ayan, talagang maging transparent muna bago sila mag-disburse ng mga pera sa mga borrowers. So kung meron pa kayong gustong ipa-review na ibang loan application, comment down below kung ano yung pangalan. And para dito sa may ginhawa loan application, ayan, so para sa akin is hindi siya recommended. And kayo, kung ano yung masasabi nyo dito, kung ano yung feedback nyo, comment down below. So that's it for today's video. I-comment nyo lang lahat ng mga loan application dyan na gusto nyo ipa-review at re-reviewin ko yan para sa inyo. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!